Sunshine Radio Report. 10 araw na palugit sa ilang kongresista para ipaliwanag kung bakit ikinulong ang isang resource person hindi na in-extend ng Korte Suprema. Si June Samson sa detalye na balita. June? Kanina extendable o hindi na palalawigin pa ng Korte Suprema ang palugit na ibinigay sa mga lider ng Quadruple Committee sa Kamara para magsumite ng komento kaugnay sa petisyong inihain laban sa pagpapasight in contempt sa resource speaker na si Ronilyn Baterna. Iginiit ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na sapat na kasi ang 10 araw na palugit na ibinigay ng mga maestrado sa mga respondents para sagutin ang petisyon at hiling na writ of habeas corpus na inihain o hiniling ni Rogelio Baterna na ama ni Ronilyn. Kabilang sa mga respondents, sina Quad Committee Co-Chairperson Representative Robert H. Barbers, Committee on Public Order and Safety Chairperson, Representative Dan Fernandez, Committee on Games and Amusement Chairperson, Representative Antonio Ferrer, Committee on Public Accounts Chairperson, Representative Joseph Stephen Paduano, Committee on Human Rights Chairperson Representative Bienvenido Bandes Jr. at House Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. Pinagpapaliwanag din ng Supreme Court ang mga respondents sa loob ng 3 araw kung bakit kinailangan nilang ikulong sa Kamara si Baterna. Nagsimula ang reklamo makaraang ipinadetine sa Kamara si Baterna matapos i-cite in contempt dahil sa pag-iwas umanong sumagot sa mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng pagdinig sa isyu ng mga Pogo Hubs. Si Baterna ang corporate secretary ng Lucky South 99 o ang nadiskubreng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Servisyo. Kapartner News Blast. Oras natin, 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, Department of Interior and Local Government at Philippine National Police kinuwestiyon ng dating CPP, NPA, NDF official sa pagiging malaya ng convicted na sina Franz Castro at Satur Ocampo. Narito ang balita ni Cresceline Catarong. Pastor Kibuloy was never convicted yet. Ito ang binigyang diin ni dating CPP, NPA, NDF National Intelligence Officer na si Jeffrey K. Eric Celis at patama sa pamunuan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police. Tanong ni Celis, bakit ba tila convicted na ang pagtrato ni Benhur Abalos kasama ng PNP kay Pastor Apollo C. Kibuloy? Ito'y habang ang mga tunay na convicted na sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at former Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo ay ini-enjoy pa rin ang kanilang kalayaan. Hinatulang guilty ng Korte ng Tagum City sina Castro at Ocampo at 11 pa sa paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Iginiit naman ni Celis na nananatiling inosente si Pastor Apollo at iba pang kasamang akusado. Ito ba ay gagamitin nyo na rin para hulihin si Franz Castro? Convicted. Si Satur Ocampo convicted. Why are they enjoying their freedom? Pastor Kibuloy was never convicted yet. Pastor Kibuloy was only accused, suspect. Anybody can be accused of anybody. Kahit sino pwede mag-file ng kaso. Mababatid na naging marahas ang ilegal na operasyon at pagkubkob ng libo-libong mga kapulisan sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para lamang isilbi ang warrant of arrest. Marami ang nasugatan at may naitalang namatay. Tahasan pang sinabi ng dating kadre na sinalaula lang ng mga ito ang imahe ng pulis pero hindi naman naiimplementa ang kagayang operasyon laban kina Castro at Ocampo. And ginamit at sinalaula nyo ng imahe ng police, but you cannot implement it against convicted criminals. Ito convicted na. Si Franz Castro nakaupo pa sa Kongreso at magbidabidahan pa na magsenador. Kalain apayat ato ni Abalos. Binira rin ni Celis si Abalos at iba pa at kinwestiyon kung bakit hindi rin nila ito i-implementa laban sa mga teroristang grupo.
Why you cannot do that to hardened terrorist criminals na mga at-large pa at nandyan pa, mga CPP, NPA, NDF, remnants ng Abu Sayyaf. O, ba't hindi nyo ginagamit ito? Sambit pa ni Celis, malamang diskarte ni Abalos na gamitin si Pastor Apollo maging ang KOJC operations para magpabida. Una nang inihayag ni Abalos, natatakbo siya bilang senador sa midterm elections sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News. DZAR Sunshine Radio. Pag-sundo kay dating Congressman Teves sa Timor-Leste, pinaghahandaan na ng DOJ. Si June Samson magbabalik para sa Italian. Piyansa ang Department of Justice na mai-extradite o mapapabalik na dito sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos na kumpirma ng DOJ na hindi inaprubahan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang hiling ng kampo ni Teves na ibasura ang extradition laban sa kanya. Naniniwala si Justice Secretary Crispin Remulla na ngayong buwan uuwi sa bansa si Teves at may mga nakalatag ng gagawin ng pamahalaan para sa pagsundo sa dating kongresista. Si Teves ay nagtago sa Timor-Leste, makaraan siyang kinasuhan bilang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Dicamo at siyam na sibilyan noong nakaraang taon. Bukod dyan ay si Teves rin ang itinuturong nasa likod ng serye ng mga patayan sa nasabing lalawigan noong 2019. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Kapartner News Blast. Babawiin ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang kanilang suporta sa Marcos Jr. Administration. Ito ang binigyan din ni KOJC Executive Secretary Sister Nori Cardona sa talumpati nito sa harapan ng KOJC missionaries sa compound sa Davao City araw ng Linggo. Dahilan nito ang hindi pagtugon ng pamahalang Marcos Jr. sa mga kawalang hustisya na nararanasan ng KOJC mula sa abusadong kamay ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Marbil at PRO 11 Regional Director Nicolas Torre. Ayon pa kay Sister Nori, hindi na karapat-dapat na pagkatiwala ng Marcos Jr. Administration matapos itong magbulag-bulagan sa mga pang-aabusong ginagawa ng mga opisyal nito sa mga kabataan ng KOJC mula sa kalayaan sa pagsamba, kalayaan sa edukasyon at pagkakaroon ng mapayapang komunidad. Sa ngayon ay hindi na mabilang ang mga biktima ng trauma sa ginawang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Pastor Apollo C. Kibuloy sumuko at hindi inaresto ayon kay Attorney Torion. Pastor Apollo hindi nagtago sa KOJC Religious Compound. Si Troy Gomez sa report. Matapos ang 2 linggong pag-alugad sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, ay makakaalis na rin sa wakas ang libo-libong kapulisan. Sa kanyang post sa social media kahit nasa Dubai, ay unang inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang paghuli ng mga otoridad kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero ito ay agad naman na binigyang linaw ni Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC. Ayon kay Torion, voluntaryong sumuko si Pastor Apollo at ang mga kasama pa nitong 4 na kapwa-akusado na sina Sister Ingrid Canada, Brother Ending Canada, Sister Silvia Simanes at Sister Jacqueline Roy. Filipino